Pasensya na po mga bossing ko ha. At talagang hindi ko mapigilan. Sama ng loob ko mga bossing ko. Sa mga nagaganap po dito mga bossing. Sama lang po ang loob ko. Kasi dati-rate mga bossing, noong wala po kaming pera. Pero hindi ko sasabi marami kaming pera. Tama lang po mga bossing ko. At may pambili kami ng gamot, na kakakain po kami, yung ganun mga bossing. Ngayon po mga bossing ko, dati-rate, noong kami po ang mister ko namamasada, tapos ako po gumagawa ng pastillas ng yema, sabi ko nga po sa inyo, pero parang kulang at kulang pa rin. Tapos pag may mga tao kang kinakamusta, or kaya po may tao ka na gusto mo maging friend din po sila, yung mga ganun, iniisip naman po nila, uutangan mo sila, or kaya may mga tao na ipagkakalat ka kasi nagpa-friend request ka sa kanila, sabihin anong kailangan, sasabihin nung kakilala mo, uy, ba't ka nagpa-friend request sa ganyan, huwag ka mag-friend request doon, baka kung anong sabihin, yung mga ganun mga bossing. Tapos sabihin sa'yo, huwag ka nang, yung phone doon ko hindi ko makalimutan, sabi sa akin, less talk, less mistake. Yun, kaya tahimik na ako kasi yun lang laging naiisip nila sa akin, na parang wala akong karapatang magbigay ng payo dahil nga po sa wala ako, mahirap lang kami. Tapos ngayon, na iba naman ang sitwasyon. Yun ngayon, sasabihin sa'yo, Apple. Pero alam mo na ang karugtong nun, pera. Wala man lamang, Apple, kamusta ka na? Apple, yun nga po yung biglang umapir doon sa Facebook ko, tapos ikinilik ko siya, sabi, ano ba yung tanong nun? Sabi, ano yung dapat katanungan sa'yo? Ano ang tamang katanungan sa'yo ngayon? Ang tanong sa akin, Apple, kamusta ka na? Yun lang po. Apple, kamusta ka na? Lalo na ngayon, kahit sabihin mo 6 months na wala yung anak ko. Ang sakit. Sobrang sakit. Kinikimkim ko lang. Kami po, nabuhay kaming 4 ng aking anak. 2 kong anak. At yung mister ko, kaming 4. Kami lang nagsusumigasig sa buhay. Wala kaming ibang kakwentuhan, wala akong mga ibang kakilalang kaibigan sa social life, yung lalabas, makipagsalamuha, wala akong ganun, kundi kami lang. Kaya wala akong alam na iba-vlog, kundi kami lang ng pamilya ko. At ganun din ko ano yung nalalaman ko kung paano kami naging matagumpay. Yung tungkol sa usapin ng pampaswerte. Pagdating sa usapin ng pampaswerte, masasabi ko, talagang okay po yan. Dahil yun talaga, yung nagsimula po kami, yun lang dinagdag ko, araw-araw ako nagwi-wish. Pero pagdating sa usapin ng pampinansyal, talagang okay na okay po siya. Kaya lang po mga bossing ko, yung mga tao na sa paligid, yun lang talaga nakakasama ng loob. Lalo-lalo na yung mga tao, hindi pa iba sa inyo. Walang pakialam kahit may nararamdaman ka. Basta magbigay ka ng pera. Wala silang pakialam kung ikaw ay may sakit, pero hindi ka tumitigil sa pagkayod. Basta magbigay ka sa kanila ng pera. Mangangamusta sila sa'yo, pero ang pera. Tapos ang ending, pag hindi ka nakapagbigay sa kanila, ikaw pa ang masama. Wala akong ibang kakwentuhan dati. Wala akong ibang na pagsasabihan, kundi dito lang lagi sa camera. Kaya siguro, kada camera. Dati, parang natitiis ko pa kasi umiiyak ako lagi sa anak ko. Sabi ko kay Jomelyn, naiinis ako. Tapos papayuhan na lang po niya ako lahat na kinukwento ko sa kanya. Kaya siguro rin hindi niya nagsabi sa akin ng mga sikreto niya. Kasi siguro iniisip niya, dadagdagan pa yung problema ko. Kasi alam niya, marami akong mga iniisip, marami akong problema. Kaso ngayon wala na yung anak ko. Kaya sobrang sakit. Wala akong ibang mapagsabihan. Wala akong ibang mahinga ng payo. Kasi ang mga natira sa paligid ko, panay pera. Hindi ka man lang niya kamustahin.
Tapos yung pa, may malapit sa yung tao na pagka narinig ko sabihin, high blood na naman, high blood na naman. Parang pinaano pa na masama pa ako sa ibang tao. Samantala kaya naman naging high blood ako dahil ang naming stock. May isa akong empleyado na sinasabi wala na kaming stock. Nagdiretso sa akin yung bossing ko. Ang sabi sa akin, ma'am, di na po ko order kasi wala na daw kayo stock na sinasabi po ninyo. Mantalang ang dami-dami pong stock ako noon. Iba-ibang sizes pa. Kaya nagtataka ako, bakit ganon? Ba't kailangan pa sabihin na walang stock? So, tapos, nung nag-rack ako, bakit ganon? Bakit kailangan sabihin yun? Tapos, ang ending, nung nakatalikod na ako, high blood na naman daw ako. Mantalang, bakit ako na high blood? Hindi naiisip, ba't ako na high blood? Ang sakit sa kalooban, mga bossing. Wala kasi dito yung anak kong panganay na lagi ko na pagsasabihan ang mga problema ko. Nasama ng loob ko, anak. Siya lang ang lagi kong kakwentuhan. Siya lang yung lagi ko sinasabihan ang mga nangyayari sa akin. Nakakasama lang ng loob, mga bossing ko. Pagdating sa usapin ng pera, yung mga tao nasa paligid mo, akala nanganganak ng pera. Kahit hindi sila magtrabaho, manghihingi lang sila, okay lamang. Tapos pag nakatalikod ka pa, kung ano pa sasabihin sa'yo, napakasakit. Kaya mas gusto ko pa, manahimik na lang. Dito na lang kahit magalit na sila sa akin. Basta kahit nagsusulo lang ako o kami lang tatlo, okay lamang, kami na lamang. Nakakasama ng loob. Alam niyo po ba, marami pang mga nakalipas dati na hindi ko sinasabi sa social media. Siyempre, kailangan laging okay, laging okay. Okay naman talaga pagdating lalo na sa usapin ng financial, sa negosyo, sa mga nirarakit ko, mga buy and sell, okay naman po talaga dyan. Ang pinakamasaklap lang yung mga tao nasa paligid ninyo, nung tipo na parang wala ka ng ibang mapagkakatiwalaan. Parang sabi ko nga po kay Justin at saka kay Joel, alam mo, tayo lang talaga. Wala nang iba kasi yung iba nasa kaharap mo, tas pagtalikod mo, wala na. Kung ano na mga sasabihin sa inyo, nakakasama na ng loob. Kaya nga sabi ko, kung masama yung aking ginawang yon, kung kayo galit sa akin at kung ano naman sasabihin nyo sa akin, okay lamang kung kami na lang. Kasi kami lang naman din po ang nagsimula. Nagtatanong po sa akin, paano daw po ito, ang dami mga nagkomento. Meron pa nga naghahamon ng challenge sa akin. Sige, tatanggapin ko po yan. Dito ako matutulog sa kwarto ni Joelyn. Buong magdamag. Kaya ko po yan kahit wala akong kasama. Pero ewan ko lang anak kong bunso kung matitiis po niya kasi hindi po yung nakakatulog nang hindi ako katabi. Magkakatabi po kaming tatlo nila Joelyn. Nung nabubuhay pa po si Joelyn, 2 kama po yun na pinagtabi ko kasi walang kasing yung king size na medyo maliit pa po sa amin. Kaya ang ginawa namin, 2 king size na kama, pinagtabi po namin po yun. Tapos ako sa gitna. Tapos yung 2 yun, nililinkis ako lagi kapag po sila ay tutulog. Kaliwat kanan po yung pagyayapos po nila sa akin. Hindi ko lang alam kung yung aking anak na bunso ay kaya po dito. Pero siguro pag sinabi ko, anak, hindi ako makakatabi sa'yo, tumabi ka na sa akin, dan siguro tatabi na rin po yun doon. Dito, mga bossing. Tapos may nagsasabi kung paano ako nagsimula ng negosyo. Masabi ko lamang po, yun nga po yung lagi ko pong isinishare po sa inyo, na ako nga po, mga bossing ko dati-rate, yung ni makain po wala. Tapos lagi akong humingi sa kapatid ko. Pagka halimbawa nakikiusap ako kasi hindi makakapag-tuition yung anak kong panganay kasi nga po pinalalabas, di ba kailangan bayad ka muna. Ngayon, ayaw nang tanggapin yung letter. Palalabasin po, yung mga ganun. Makikiusap ako, baka pwede mong tulungan. Kasi magtutuition na, kulang yung mga kinikita namin kasi namamasada nga po yung mister ko. Tapos ako gumagawa ng pastillas, nagrarasyon kami sa mga school, minsan sa palengke, ayan, yun po aking pong hanap buhay, tutulungan po kami ng mister ko. Tapos talagang nalubog pa po ako sa mga pagkakautang kasi minsan, di ba dumating po si Justin, walang panggatas. Kaya gagawin ko, uutang po ako para pag uwi ko, kasi pinabayad ko na yung benta ko, para pag uwi ko, may dala po akong panggatas, may dala akong pang-ulam, hanggang tumambak na po yung aking pong utang. Yun po yung lagi ko po sinasabi po sa video.